Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. Puro due process at human rights ang nalalaman mo ngayon. Huwag ka nang magdamit na human rights defender. Alam ng lahat na isa kang oportunistang politiko na naalala lang ang due process at human rights kapag kayo na ang nagigipit. Kung may problema ka sa batas na ito, Alan Peter, ipadeklara mo ng unconstitutional sa Korte Suprema. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Alan Peter is the last person on earth who should tell human rights organizations and human rights defenders what to do in the arrest of former President Duterte. He is also the last person on earth with the credibility to talk about due process and human rights. Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. Habang kami ay lumaban, wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. Habang kami ay lumaban, walang awa ninyong pinagpapatay ang libo-libong mga Pilipino kasama ang mga sanggol at mga bata. Alan Peter's defense of the EJKs and the drug war is well known. In fact, he should be one of those accused and arrested by the ICC together with Duterte. He enabled, encouraged, and goaded the deadly criminal enterprise that was a summary execution of poor Filipinos in the name of a fake drug war. Enabled, encouraged, and goaded the deadly criminal enterprise that was a summary execution of poor Filipinos in the name of a fake drug war. Puro due process at human rights ang nalalaman mo ngayon. Pero nasaan ka noong nilabanan ko sa Senado ang kawalan ng due process at paggalang sa human rights ng mga pinapatay sa drug war? Hindi ba ikaw ang pinakaunang kumutya sa akin na bakit ko nilalabanan si Duterte? Hindi ba sinabi mo pa na kailangan pa nating pasalamatan si Duterte dahil ginawa na niyang parang Singapore ang Pilipinas sa pagpatay sa lahat ng mga kriminal at adik? Hindi ba sinabi mo ang nakulang pa nga ang mga pinapatay sa ilalim ni Duterte at kakaunti pa lamang ang mga biktima ng EJK kumpara sa panahon ng ibang mga pangulo? Hindi ba ikaw ang pinakaunang lumapastangan sa aking mga karapatan at kumalimot sa due process sa pagkatuwa mo sa pagka-aresto ko dahil sa mga peking kaso na nagawa-gawa ninyo? Asan ang due process noong tinawag mo akong spokesperson ng mga drug syndicate? Noong panahon na pinapatay na lamang sa kalsada ang mga addict at pusher, nag-ingat ka ba bago ako tawaging drug lord dahil baka bigla rin akong patayin na walang due process? Huwag kang sinungaling, Alan Peter. Sa totoo lang, wala ka naman talagang pakialam sa due process at human rights hanggat hindi ikaw at si Duterte ang biktima. The true test of standing up for due process and human rights is when the poorest and lowliest of Filipinos have been oppressed and you fought for them. Where were you during that time when the people's rights were being violated? Of course, you were on the other side, the side of those oppressing and violating our people's human rights. Huwag ka nang magdamit na human rights defender. Alam ng lahat na isa kang oportunistang politiko na naalala lang ang due process at human rights kapag kayo na ang nagigipit. Ano naman ang mali at illegal sa pag-aresto at pagdala kay Duterte sa ICC? Jurisdiction over the crime is conferred by law. What is the law on crimes against humanity, including systemic attacks on the civilian population of which Duterte is accused? There's a Rome Statute. There's also Section 17 of RA 9185 that provides that the Philippine government may choose not to exercise jurisdiction over crimes against international humanitarian law, and that instead it may allow another entity conferred with similar jurisdiction by international law to assume jurisdiction where said entity is already investigating the accused or suspect. Insofar as jurisdiction over crimes against international humanitarian law are concerned, the law is RA 9185, and RA 9185 says
that the Philippine government has the option to surrender Duterte to the ICC without any judicial approval because it is a waiver of its exercise of jurisdiction in favor of the International Court, here the ICC. Kung may problema ka sa batas na ito, Alan Peter, ipadeklara mo lang unconstitutional sa Korte Suprema. So let me address this now to Senator De Lima. She started out by saying, Alan is the last person in this world to talk about human rights. You should be the last person to talk about due process. Wala kang karapatan. So let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. Di ba nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So paano mo sasabihin you're the last person who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang pwedeng pag-usapan ang human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat, no? So okay, let's go now to the issue na ayaw nyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas na mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin. I-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan, ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. Di ba? So, backtrack lang ako ha. The last 2.5, 3 years, marami nagsasabing magsalita ka. I ran as an independent in 2022. In December 2021, nag-number 1 ako sa survey. Okay? Pulse Asia po yan, tignan nyo. But nag-decide po kami ni Lani, there are some personal stuff that we have to take care of, focus on, and then nung tinitignan ko yung mga partido na nahirapan din ako pumili and to lend my name, I sat down with some of them, and to respect the people's will, nag-decide ako ituloy-tuloy na independent. So the last 2 years, I tried, and I continue to try. I just keep on listening. Hindi ako pumapapel sa mga opinion because marami naman nagbibigay ng opinion. But kasi dati, tatlo yung grupo. Yung Marcos Duterte na administrasyon, yung Dilaw, yung Liberal Party, yan sila, sila Senator De Lima. Iba pa ho yung Dilaw sa Dilawan, ha? Yung Dilaw, nire-respeto ko. Yung Dilawan, yung po yung sa aming language ay unreasonable. Talagang may hypocrisy sa paningin sa politika, no? So, the third group, of course, is the Philippine left. Pinaka-apat na yung mga independent. So, like others who filed as independent, I believe I can contribute. Simple lang, kung tama ang ginagawa ng administrasyon Marcos Duterte, sasang-ayon ako. Kung mali, magsasalita ako. Di ba? Okay. So, nagkahiwalay ngayon yung Duterte at saka Marcos. So, naging 5 grupo na. Yung Marcos, administrasyon, nabuo yung Duterte na oposisyon, nandiyan pa rin yung Dilawan, at kung makikita nyo po, tignan nyo po, very, very early pa, siguro first year, second year, sinasabi na po ni former political advisor during Pinoy's time, si Ronald Llamas, sinasabi niya, mag-aaway yan, sila Bongo, magiging ganyan. Kaya niya sinasabi yon, gusto niya maging totoo, kasi may grupo siya kasama sa Dilawans na gusto niyang maka-entra at makapapel ulit, di ba? So, 2 in 1 yon. In one sense, he can seem like a very good political analyst. On the other sense, kung magkatotoo, then suddenly, yan, third party na sila. Then of course, the Philippine left naman has always been consistent, di ba? With what they believe in, and then yung criticism nila sa administrasyon, and of course yung alternative nila. Then you have the independents, di ba? Okay. So sabi ni Senator De Lima, legal lahat. Okay. Yan ba ang stand nyo kung biglang ngayon ang Pangulo or ang Chief Justice or ang Senate President or Speaker or 5 general natin ng AFP. So, let me address myself din sa AFP at saka sa PNP, sa Bureau of Fire, sa NBI, BJMP, lahat na naka-uniform, yung Bureau of Correction. Kung bigla kayong kinasuhan ng crimes against humanity, may warrant, hindi kayo pwedeng tumakbo sa korte dito? Walang power ang korte to interpret. Eh bakit si Congressman Jimenez noon, di ba naalala nyo yung ginagamit niya yung slogan na hulog ng Diyos? Meron siyang extradition. Eh meron po tayong treaty noon sa US. Pero dumaan muna sa korte natin. Sabi nga ng isang matalik kong kaibigan bakit daw pagka-divorce at nakakuha ka ng divorce sa abroad, sa Europe, sa Amerika, kailangan mo i-present muna sa korte dito at i-validate, di ba? Okay. I-address ko mamaya yung nagsabing hipokrito or double standard sa human rights. I-address ko yan. I'll just stick to 3 issues today, no? Yung due process /
due process, kasama na doon yung availability of legal entities. Number 2, yung number 3, yung fact-finding, di ba? Yung facts lang, kasi marami siyang kasinungalingan na sinabi doon sa kanyang video. At yung isa, gusto ko i-discuss ng konti sa inyo, yung human rights. Okay. So, ang sinasabi ko nga, di ba, due process means makinig ka muna bago ka humusga. Nagamit ko nga nung isang araw, and I've been using this forever, and it's also a reminder to me, no? When God knew already, alam na kaagad ng Panginoon na kumain sa forbidden fruit o kinain ni Adan at ni Eva ang forbidden fruit. Ang unang sinabi sa kanila, nasaan kayo? At nung sinabi lang nagtatago kami kasi hubad kami, ang sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa inyong hubad kayo? So alam na niya na kinain nyo, pero binigyan pa niya ng tsansa na magpaliwanag. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko, anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung paglabas ng eroplano, hindi pa hawak yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa hindi ba dapat binigyan ng reasonable time kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos, yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-post sila, Muten Academic na, panalo na-outsmart na sila kasi nasa eroplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon. So, yun nga ang tanong ko sa inyo Yun nga po, ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am. Ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan, kinat out nyo Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan to seek legal remedies, pareho na may due process. So I'll jump, dun sa legal remedies. So sabi nung iba, bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So first and foremost, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial killings. Ibig sabihin yung patayin mo na lang, 'di ba? Walang trial, at dinidistinguish natin po yung mga tinamaan dahil nga sila nagbarilan, mga sindikato para hindi mahuli, 'di ba? So hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon. And then dinidistinguish mo rin yung doon sa mga police at militar na may raid, and then they protected their own life. So the point is, ang ginawa ni Senator De Lima sa hearing sa Senate, I'll go through this deeper later on. Ang ginawa niya sa hearing, hindi niya sinabi sa madlang people, sa atin lahat, na during her time as Justice Secretary, iniba nila yung definition ng extrajudicial killing. Hawak namin po yung mga papeles noon. So tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang napatay. Na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang Justice Secretary ay mahigit 10,000. At never ko sinabing kulang ang napatay o pumatay. I mean, you're making me out to be a monster, ma'am, na hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga famed fact checkers. Yan Rappler, yung mga investigative journalism. I-fact check nyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailan ko sinabi na kulang pa yung patay? I always said that every life is valuable, 'di ba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po doon sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process, di ba? So, kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, doon po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights.